Okay, Amy and her son, Matthew, okay, the proxy governor of Ilocos North. So yung anak niya, according to our informant, he's acting as governor. And Cecilia is just the governor in title only. Sabi dito, ito, kakilala nila to. Amy is just trying to save herself after 2028. Okay? I am convinced that the Marcoses are all working together because they know they are in deep shit. Okay? Listen na mga Sara supporters, mga palangga ko. Sabi niya dito, you know, I don't believe Amy is really totally against BBM. She is, sabi niya, she's using Sara Duterte. Sara. Okay, ulit-ulit ko. Yung mga nakikinig na mga nagmamahal kay Inday. Sara must be careful because Amy can't be trusted because her loyalty is to herself and family. Paulit-ulit kong sinasabi niyan. I think, sabi niya, ito pa nga I think they're going to start accusing Tamba, Martin Romualdez, and Tamba will turn on them as well. Magkakagatan sila ngayon. Sabi dito, they will cannibalize each other. Okay? So, what do you think, darling? Ano sa tingin ninyo? Ako, matagal ko na yan na sinasabi. Ngayon, ang sinasabi ko dito, okay, na yung ginagawa ng mga Marcos, okay, ay pinoprotektahan nila yung kanilang interest, family interest. At ang nakikita natin ngayon ay tactical play. Diba? Tactical play or dramatization 101 ni Amy Marcos. Okay? So kaya niya hindi tinutuligsa yung kapatid niya. Diba? Never ever niya gagawin yan. Okay? Kasi anong ibig sabihin yan? Dahil gusto niya nga iligtas yung kanyang career. Siyempre, kayo naman nauuto na. Huwag kayo magpauto. Diba? Ba't kayo magpapauto dito? Mismo ito, malapit to sa kanila. Itong nagsalitang ito. Ngayon, kayong nagmamahal kay Inday, baka naman pwede nyong, alam niyo na kung ano gagawin nyo. Hindi ko kailangan kayo sabihan kung anong gagawin nyo. Huwag na tayong maglokohan. Si Amy naglalaro lang. Madali lang naman sabihin yan. Ang drama niya nga, kapatid, ay naku, Panginoon. Gamit na naman Panginoon. Napapalibutan ng demonyo ang kapatid ko. That was last year. Napalibutan pala ng demonyo Ano bang ginagawa mo? Bakit hindi niyo expose ang demonyo? Dahil ang tunay na demonyo, yung kapatid niya. Si Lee Satanas. Bakit hindi mapangapangalanan ni Amy Marcos itong si Lee Satanas? Na ito fresh na fresh. Bakit kayong nakapaligid kay Lee Satanas, bakit sa mga event o kung saan man regular, bakit ang mga amiga ni Lee Satanas, ito Amy, alam mo to, di ba? Nagsi-CR sila sabay-sabay. Ano ginagawa nila sa CR? Nag-orgy o sumisinghot? Sige nga, kung gusto ni Amy Marcos talaga. Kasi based, kung talagang tignan natin, yung mga eksena niya dito about sa kanyang statement, iligtas mo ang iyong bayan, Panginoon. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ano yung gawa? Kung talagang mahal mo at naniniwala ka sa Diyos, Amy Marcos, ibukelya mo lahat ang pagiging adik ng kapatid mo at isoli nyo lahat ang mga ninakaw nyo noon pa. Tunay ng kulay itim pa rin ang kulay ng bayan. Ulul, Amy Marcos. Kaya itim ang kulay ng taong bayan dahil sa ulul mong pamilya at kapatid mong kawatan, kayong kawatan lahat, at ang mga pangawat nyo sa Ilocos kasama ang anak mo, okay? Umaakto na kunyari itong si Cecil Araneta, nagda-drama-drama dyan sa Ilocos. Pero sino ang nagmamanipula ng pagpapatakbo ng Ilocos Norte? Sumagot kayo dyan, mga kakailian. Okay? Balik ako kay Amy Bigatla. Sabi niya, tunay ng kulay itim pa rin. Hay, ang kulay ng bayan, chuchu-chuchu, Bigatla. Sabi niya, nagluluksa, nababalutan ng pangamba at kawalan ng pag-asa, ulul again. 6.7 trillion na julul. Huwag kang magmaang-maangan, Amy Marcos. Kaya nababalutan ng kadiliman ng Pilipinas dahil sa julul mong kapatid. Bakit di mo tirahin yan? Bakit uupo si Remulla dyan? Dahil sa kapatid mong julul. Nakita ko yan doon nung election, the night ng election. Nagchika-chika sila ni Bangag.
Dahil nandoon ako, alam niyo 'yun, 'di ba? May picture pa kami, akala ko nga matitigi na 'yan si Remulla eh. Konting-konti na lang 'yang hayop na 'yan. Kaya itigil mo 'yang kadyotahan mo, Amy Marcos. Itigil mo panlilinlang mo sa Duterte supporters at kalapastanganan sa konstitusyon. Julul again. Ang lumapastangan sa konstitusyon ay ang kapatid mong Adictus Benedictus. Ang lumapastangan sa konstitusyon ay ang pamangkin mo, abuser. Ikaw naman dyan, Alexa Miro, kung nakikinig ka, okay, ilabas mo na. Magsalita ka na inaabuso ka o inabuso ka ng hayop na Sandro na yan. Di ba? Akala nyo hindi nakakarating sa akin yung mga eksena dito? Mang-aabuso, Amy Marcos, kung ikaw ay pinahalagan mo ang kapakanan ng kababaihan, kausapin mo si Alexa Miro at pigain mo siya, protektahan mo dahil inaabuso siya verbally, physically ni Sandro Marcos. And nag-blind, I think, hindi ko blind item, may sinabi na ako niyan sa inyo 2023. Kaya yung kadyotahan mo, mangga, kasama ng mga alpotera mong bayaran, mga buwakan ng inan nyo, yan ang asikasuhin mo. Huwag ka magdrama, maitim na naman, ganyan-ganyan. Maitim, ano sabi niya? Politika at kalapastanganan ng konstitusyon. Kayo mismo ang lumapastangan sa konstitusyon. Ang kapatid mo, nung hinayaan mo lang na kidnapin si PRRD. Kaya ngayon bumubuntot ka kay Inday Sara para isligtas ang iyong karera bilang isang politikong kawatan. Now, sabi niya, isang sapilitang pagtalaga ng taong hindi karapat-dapat. Sagutin natin, isang sapilitang pagtalaga ng taong hindi karapat-dapat. Isang sapilitan. Sino ba magtatalaga dyan? Di ba yung kapatid mong gonggong? Di ba ang kapatid mong Adictus? Sabi ni Beverly Payodon, relax lang, relax naman. I'm trying. Di ba? Yung kapatid mong Adictus. Sabi pa niya, hindi karapat-dapat. May mga nakabinbin na kaso at may mga bahid ng kawalang hustisya. Iligtas mo ang inyong bayan, Panginoon, ng kaputahan. Ginamit pa ang Panginoong Diyos. Uy, Amy, mahiya ka naman sa baba mo. Di ba? Mahiya ka kung gusto mo talagang mabago ang sistema ng ating bayan. Yang pamilya mong mga kawatan, ang pamilya mong Adictus. Puro ka drama-drama. Kaya ewan ko ba sa inyo, kayo mga Duterte supporters, huwag kayo nagpapaniwala dyan kay Amy. Puro lang yan kalechihan. Kita mo. At dun sa kanyang mga bayarang, mga alpotera, tignan nyo, yung mga tagapagtanggol yan, nakaka-business class sila ng aeroplan, ng airfare. Di ba? Mga jobless yan. Pera nyo yan. Pera ng bayan yan. Lagi kong sinasabi sa inyo yan, di ba? Yung mga kabet, yung mga jowa, yung pinapangsuso nila, pinapangtapyas ng mga taba nila, pinapangilong nila, ganyan. Pera ninyo. Kaya pag nakita nyo, yun naman yung mga lakas ng loob, babawiin niyo yung pera nyo, tanggalin nyo yung ilong. Sabi nyo, pera ko yan ha, ganon. So yan ang ginagawa ni Amy Marcos. Nag-aalaga. It's the same thing ng laro nila. Ganon si Lisa Tanas, ganon si Bangag. Nag-aalaga sila ng vloggers. Recently may mga nakita ako na mga page na mga Lisa, Bongbong, ganyan-ganyan. Lahat yan, lahat yan pera ninyo. Yan ang mga binabayaran ni Bangag at ni Lisa Tanas at ni Amy Marcos. Kaya magtataka, hindi kayo magtataka, di ba? Tanungin yung sarili niyo, mga jobless, ang mga vloggers ni Amy, pero nakakapag-travel around the world. Nakakapag-shopping galore gamit ang nasa likod ang pangalan ni Pangulong Duterte. Gamit si Inday Sara na kunyari, they are for Inday Sara, but ayaw nilang patalsikin si Bangag dahil yun ang instruction eh. Ang instruction dyan, hinay-hinay lang kayo. Huwag masyadong magpahalata. Kunyari, talagang kayo ay Duterte supporter. Okay? Kayo naman, na medyo mahina ang pangunawa, naluloko kayo. Buksan nyo ang isipan ninyo. I am talking to you. Sa mga vloggers ni Amy Marcos, ayan mga vloggers ni Daryl Yap. Okay? Tanungin nyo ang inyong mga sarili. Ginagamit nila, kasi in-expose ko na yun eh. Nangako si Daryl Yap at si Amy, si Daryl Yap lang kausap ko, na magsasalita na si Amy Bangag, si Amy Vavalu, okay, noong 2024, na-i-explok niya na yung kanyang kapatid na Adictus Benedictus. Meron. Bakit nga ako nagalit sa kanila eh. Putang ina niyo, pinaasa-asa ninyo. Di ba yung tao? Kaya ngayon, ang ginagawa ni Amy, puro dramatization 101. Na kunyari concerned siya. Ek lang, sabi nga ni Beautiful Life, sabi nga ni
Miss Hanilet Avancenia. Nalala niyo, lang yan. Gumagamit siya, ginagamit niya ang mga Duterte para iligtas ang kanyang kaletsehan.